Ang katangian ni Kapitan Tiago ay tinuturing hulog ng langit. Siya ay pandak, di kaputian at may bilugang mukha. Siya ay tinatayang nasa pagitan ng 35 taong gulang. Maitim ang buhok at kung hindi lamang nananabako at ngumanganga, may tuturing na siya ay magandang lalaki. Siya ang pinakamayaman sa Binondo dahil sa marami siyang negosyo at iba pang klase ng ari-arian. Tanyag din siya sa Pampanga at Laguna bilang asindero. Hindi kataka-taka na parang lubong hinihipan sa pagpintog ng kanyang yaman. Siya ay isang maimpluwensyang tao. Malakas siya sa mga gobernador general at gayon din sa mga private. Ang pagbili ng lupain sa San Diego ang naging daan upang maging kaututang dila roon ang kura na si Padre Damaso. Naging kaibigan din nila ang pinakamayaman sa buong San Diego, si Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo Ibarra. Si Kapitan Tiago ay tanging ng isang kuripot na mangangalakal ng asukal sa Malabon. Dahil sa kakuriputan ng ama, siya ay hindi pinag-aral. Naging katulong at tinuruan siya ng isang paring Dominiko. Nang mamatay ang pari at ama nito, siya ay mag-isang nangalakal. Nakilala niya si Pia Alba na isang magandang dalagang taga Santa Cruz. Natulong sila sa paghahanap buhay hanggang sa yumaman ng gusto at nakilala sa Alta Ciudad. Sa 6 na taon ng pagsasama, sina Kapitan Tiago at Pia ay hindi nagkaroon ng anak kahit na kung saan sila namanag. Dahil dito, ipinaya ni Padre Damaso na sa Obando sila pumunta kina San Pascual Bailon at Santa Clara na sa Nuestra Señor de Salambao. Parang dininig ang dasal ni Pia. Siya ay naglihi. Gayunman, nagiging masakitin si Pia nang siya ay magdalang tao. Pagkapanganak niya, siya ay namatay. Si Padre Damaso ang nag-anak sa binyag at ang anak ni Pia ay pinangalan ng Maria Clara. Bilang pagbibigay karangalan sa 2 pintakasi sa Obando, kay Tia Isabel, pinsan ni Kapitan Tiago, ang natokang mag-aruga kay Maria. Lumaki siya sa pagmamahal na inukol ni Tia Isabel, kanyang ama at mga praile. 14 anyos si Maria nang siya'y ipinasok sa Beaterio ng Santa Catalina. Luhaan siya na nagpaalam kay Padre Damaso at sa kanyang kaibigan at kababatang si Crisostomo Ibarra. Pagkapasok ni Maria sa kumbento, si Ibarra naman ay nagpunta ng Europa upang mag-aral. Gayunman, nagkasundo sina Don Rafael at Kapitan Tiago na maski nagkalayo ang kanilang mga anak, pagdating ng tamang panahon, silang dalawa ay pag-iisang dibdib. Ito ay sa kanilang paniniwala na ang dalawa ay tunay na nag-iisa.